Sa bagong balita na ating nakalap, umabot na sa 30 China Coast Guard vessels, pati na rin mga warships ang namataan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, at karamihan dito ay namataan sa Scarborough Shoal, pati na rin sa ating Pag-asa Island, at makikitang iniintimida talaga ng Chinese forces ang ating pwersa doon. Inyong tandaan na ang 30 vessels na ito ay mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy at hindi lamang basta-basta mga Chinese militia vessels, kaya mas delikado na talaga ang sitwasyon lalo na sa ating mga personnel na nakabantay doon. Ginagawa na rin naman umano ng Philippine Coast Guard ang lahat upang harangin ang mga vessels ng China. Ngunit anong magagawa ng kanilang 44-meter na Parola-class patrol vessels laban sa mga naglalakihang barko ng China, at mayroon din naman tayong naglalakihan na mga 97-meter na Teresa Magbanwa-class offshore patrol vessels, ngunit dadalawa lamang ito at kalimitan ay isa lang dito ang dinideploy ng Philippine Coast Guard. Nakabantay din naman ang mga warships ng Philippine Navy, ngunit hindi pwedeng direktang makipagharap-harapan ang ating mga warships sa mga barko ng China dahil iniiwasan umano ng Philippine government na mas lumala ang tensyon at tanging hanggang monitoring at warning lang ang magagawa ng ating Navy. Uumpisahan na rin naman ang konstruksyon sa susunod na taon ng karagdagang 5 pang Teresa Magbanwa class patrol vessels mula sa Japan na kung saan nagkakahalaga ng nasa 24 billion pesos at inaasahang makakarating sa taong 2027, samantalang nasa 35-meter fast patrol boats naman ang in-order mula sa OSIA Shipbuilding ng bansang France, at inaasahan namang makakarating ang mga ito sa susunod na taon na kung saan nagkakahalaga ng nasa 25.8 billion pesos. Ngunit ang 5 barko lamang sa Japan ang magagamit talaga upang makipagharap-harapan sa Chinese vessel sa West Philippine Sea dahil na rin sa laki nito, kaya kulang na kulang pa talaga ang pwersa ng ating Coast Guard upang mabantayan ng husto ang ating territorial waters. Kaya sa bagong magandang balita na ating nakalap, inaprobahan ng Senado ang karagdagang nasa 8.6 billion pesos na budget para sa 2026 ng Philippine Coast Guard na kung saan gagamitin upang idagdag sa pambili pa ng mas maraming patrol vessels, at aabot na sa 44 billion pesos ang kanilang budget para sa susunod na taon. At dahil sa karagdagang budget na ito, inanunsyo na bibili na naman ang Philippine Coast Guard ng nasa 3 87-meter offshore patrol vessels mula sa Australia, at ang isa dito ay gagawin sa ating bansa bilang pagsuporta sa kanilang tinatawag na self-reliant defense posture. Hindi pa malaman kung ano ang 87-meter patrol vessel na ito mula sa Australia, ngunit ang nakikita nating pinakamalapit na produkto ng Australian Shipbuilding Company na Austal ay ang kanilang offshore patrol vessel 83 na kung saan may habang nasa 83 meters, at ito ang pinakamalaki nilang gawang patrol vessel. Sa mga hindi nakakaalam, inoffer ito noon sa offshore patrol vessel project ng Philippine Navy na kung saan 5 offshore patrol 83 ang pinag-usapan noon, at armado ang mga ito ng 76mm naval gun, pati na rin mga 30mm autocannon, at muntik na talaga ito manalo sa proyekto ng ating Navy. Umatras lang talaga ang Philippine Navy noon dahil lumobo na sa 42 billion pesos ang presyo ng 5 units nito, at ang nanalo ay ang HDP 2200 na offer ng Hyundai ng South Korea na ngayon ay mga Raha Sulaiman offshore patrol vessels. Ngunit inaasahang mababa ang magiging presyo nito para sa Philippine Coast Guard dahil hindi naman pang warship ang mga sistema nito at wala ding mga malalaking armas dahil sa pagpapatrolya lang ito gagamitin ng ating Coast Guard. Kaya din itong makipagbanggaan sa mga barko ng China dahil na rin sa sapat na rin ang laki nito at gawa din sa steel ang naturang vessel, hindi katulad sa ating BRP Gabriela Silang na hindi dinideploy sa West Philippine Sea dahil gawa ang hull nito sa aluminum at mabubutas lamang ito kapag binangga ng Chinese vessels. May range ang mga OPV-83 ng nasa 6,500 kilometers, kaya malawak ang kayang bantayan nito na karagatan, at umaasa tayong aarmasan ito ng kahit 30mm autocannon lamang
dahil kailangan din ng pangil kahit papano ng patrol vessel. 3 lamang ang target sa ngayon ng ating Coast Guard, ngunit sa suma total, nasa 587 meters na OPV ang kanilang tinatarget at umaasa tayong mapupunduhan ito ng ating gobyerno. Maliban sa mga OPV mula sa Australia, nakalista din dito pati ang isa pang karagdagan na 97-meter offshore patrol vessel mula naman sa Japan at iba pa ito sa in-order na 5 karagdagang Teresa Magbanwa vessels. Kaya napakagandang balita nito para sa ating bansa dahil seryoso na talaga ang gobyerno na protektahan ang ating territorial waters. Maliban sa OPV 83, inaasahang bibili din ng isang 60-meter naman na patrol vessel ang ating Coast Guard mula sa Australia at may budget naman ito ng nasa 2.5 billion pesos at nasa 3 ganito din ang tinatarget ng ating bansa.